dito sa Mora. Ayan. Sige. Okay, babalak na.
our boys wisely. Speaking of voting, alam niyo po ba kung ano ang meron from August 1 to 10? Alam niyo po ba kung ano meron? Ano po ang meron from August 1 to 10? Hindi siya national x-ray. Voters registration po siya para sa mga kabataang hindi pa botante. Yes, that's right. So, ang COMELEC ay they officially opened the BSKE or Barangay and Sangguniang Kabataan Election Registration. Kaya kung ikaw ay 15 years old and above, pwede na po kayong magpa-register. Okay, once again, kung ikaw ay 15 years old and above, pwede na po kayong magpa-register sa COMELEC. Meron po tayong ongoing registration sa Kai Mall. Ayun po ang pinakamalapit sa atin. And tatakbo po siya from August 1 to 5 para dito sa North Caloocan, including weekends or Saturday and Sundays. And ngayon, para naman mas makilala natin ang mga taong nasa likod ng programang ito, ng ating Voters Education, let's introduce our hardworking and passionate SK Council. At Bigay ng Servisyo the Best para sa mga kabataan ng Barangay 177. let's all give a warm round of applause for our SK Chairman, Vince B. Sarban. So yun po ay isang best na hapon po sa ating lahat. Welcome po sa ating Voters Education Seminar and syempre sa ating State of Kabataan Address 2025 first semester. Sa araw na ito. So yun po, hindi ko na po papahabain pa at medyo hapon na rin po at may susunod pa po tayong programa. Naway makinig tayo at matuto at i-share din po natin sa kapwa-kabataan natin ang matututunan natin dito. Yun lamang po, maraming salamat. Ayan. Passionate SK Kagawad, Jana Agatan Lapus. Ayan, magandang hapon po sa ating lahat. Gusto ko pong magpasalamat at nakapunta po kayo ngayon para sa ating Voters Education Seminar. Sa lahat po ng kabataan na nandito, alam niyo ba na hindi lang matatanda ang may boses sa bayan, ngunit tayo rin. At dito nagsisimula yon sa pagiging informed, sa pag-unawa kung bakit nga ba mahalaga ang eleksyon. Ang boto natin. Kaya ngayon naman, simula kahapon, Agosto 1 hanggang August 10, ay sa mga hindi pa po registered voter ay in-encourage po namin kayo na pumunta po sa mga COMELEC upang magpa-rehisto hanggang August 10 para po ay handa tayo sa darating na halalan. Ayun lamang po, maraming salamat. Maraming salamat, SK Kagawad, Jana Lapus. And now the Master of Secondary Education, major in English, cum laude. Her leadership journey began when she became a co-director of the Society of Language Educators in 2018 and the president of FEU's academic organization, Young Educators Society in 2019. She started as a member of Quality Education Division in Caloocan Young Leaders Initiative or SILE, a non-partisan, youth-led, and non-profit organization in Caloocan last 2021. She later became the director of the QE Division and is now the executive secretary of the said organization. She is also currently a volunteer facilitator in Children International Manila. As an SDG 4 or Quality Education and Youth Advocate, she mainly serves the community by actively participating in activities involving youth leadership, civic engagement, and community development. Some of her notable projects are Why Vote Matters, Youth Capacity Training for Elections 2022. Sulong 2022, Student Leaders at the Forefront of Change. And Citizens Empowerment Campaign, a voters education seminar workshop in collaboration with Jerry Rojas Foundation and Youth-led, held at Tala High School last 2023. Miss Roxelle believes that her purpose as a youth advocate can be fulfilled as she continues to serve the community out of genuine passion and influence her
fellow Caloocan youth as they unleash their leadership potential. We are truly honored to have her with us today. Let's all give a warm round of applause to our guest speaker from Caloocan Young Leaders Initiative, Miss Roxelle Ann Abrenica. Palakpakan po natin si Miss Roxelle. Hello, good afternoon. Ayan, sorry, hindi kasi ako mahilig sa stage. So, gusto ko, nandito lang ako. Mas malapit sa inyo. Diba? Ayaw nyo ba nun? Medyo pangalan po kami ng sounds. Thank you. Ayan. So, kaya naman sinabi ko, gusto ko medyo mas malapit ako sa inyo. So, sana kayo ganun din. Yung mga chikiting natin na nasa likod, nakikita ko kayo. Sabihin sa inyo kung ano yung ibig sabihin ng pagboto. Ano yung naisip nyo pag narinig nyo yung salitang pagboto? Po? Pagboto. Sige. Nayasha, ano ba yung pagboto? Narinig nyo yan palagi, di ba? Yung botohan. Anong mga naiisip nyo pag may botohan? Sige, ano pa alam mo? Sige, Kurt, ano yung Iboboto po dapat natin yung trustful na tao. okay. Pagpili po ng tamang tao na may kakayanan gampanan yung posisyon na kasahihan nila. Katulad din sinabi ko, pero yung pagpili, no? Ibig sabihin, may kalayaan ka na pumili, no? Sa kung sino yung iuupo mo doon sa posisyon na tinatakbuhan nila. So maraming salamat, bigyan din natin siya ng palak. Pero teacher, sige, last na pa. Proseso kung saan may karapatan ang mga bumoto kung ikaw man ay nakapag-register na sa COMELEC. And ito yung pagboto na may karapatan ka, opo, at saka kalayaan na pumili ng sinong karapat dapat at nararapat na tanghalin sa susunod na mamuno sa ating lugar. Ito yung Section 1 or Article 5 ng 1987 Philippine Constitution. So, basahin ko lang din, no? Suffrage may be exercised by all citizens of the Philippines, not otherwise disqualified by law. So, mamaya, pag pinakita natin yung mga kwalifikasyon, sino ba yung mga maaaring makaboto? Kasi hindi lang pala basta-basta o lahat, no? Pwede nang bumoto, no? Baka mamaya sila, kanina yung mga nasa likod natin. Hala, na-enjoy ako sa sinabi ni Ate Roxelle, parang gusto ko nang bumoto sa November, no? Kahit hindi pa rehistrado, pupunta ka dun sa pila, tapos boboto po ako. Boto dito sa ating bansa. Okay. Sino daw yung mga botante? So, katulad ng sinasabi natin kanina, hindi kayo pwedeng basta lang pumunta sa mga voting sites, tapos gusto ko bumoto, kayo pong papel, hindi mo siya ganon. Kailangan registered po kayo sa COMELEC. Ayan. So, ayan. Sige. Kayo po ba? Sige, sino yung mga hindi pa registered? Tayo nga. Hindi kayo picture huwag kayo mag-alala. Sige. So, ayan. Kapag sa tingin nyo, hindi kayo pasok or hindi kayo yung tinutukoy ko doon sa mga babasahin ko sa araw ng eleksyon ngayong December 2025. Kayo ba ay nasa 18 pataas? 18 pataas? Ang dami mo. Parang lahat, no? Eto, sige. Sino naman yung mga 15 to 30 na hindi pa rehistrado? 15 tayo ulit kayo. 15 to 30. Sino, Kapitan? Okay, so at least kilala naman. So mga babies hindi pa daw nila masyadong kilala. Pero yun yung tinatawag natin, punong barangay o barangay captain. Comunlad, tungkol saan yung organization? Yung organization po namin is nabubuo para isa siyang grupo na nag-initiate for public good governance and participation, civic engagement po. Okay, sige, Comunlad. Dito rin kayo sa ano? Okay, under Barangay Watch Services. Bukod sa Comunlad, ano pang organizations yun nandito?
Franco Youth Organization po. Community organization po siya. Ano yung pinaka-facilitator niyo sa organization? Sa ano po, nasakupan ng Tanbil po. Nung ginagawa ito ng nakaraang taon at nagkaroon din po tayo ng cleanup drive, yung cleanest komunidad na ginanap po noong June po yata ngayong taon. At yung financial assistance para sa, hindi po namin mapapangako yung libreng pag-aaral dahil hindi po kakayanin ng SK yun, pero may hinandog po tayo na financial assistance para sa college students. So, isa po sa mga sagot na nakuha namin is yung taasan ng budget sa health. Pangalawa ay magkaroon ng konkretong proyekto para sa edukasyon. Pangatlo ay magkaroon ng maayos na seminar about STD or HIV awareness. Isa na po dito yung paggamit ng condom and contraceptive. Yung mga niraise nilang concerns is about the barangay, mostly for the barangay, not for SK. So, that's good na nakikita at that age, nakikita nila na kung ano talaga yung problema ng entire barangay. So, first, ang answer namin is funeral. So, funeral assistance, specifically. Ay po ng bata, good afternoon po. Ayan, alin po ba yung good afternoon? Of course, palakpakan po natin yung pamunuan ng ating SK. Mula po sa ating SK Chairman, si Bing Salvani, at ang kanyang mga kagawad. And so, with the council ng ating mother barangay, palakpakan po natin ang ating mga barangay kagawad. Pero syempre, palakpakan niyo po ng malakas ang inyong sarili kasi wala po tayong soka ngayon kung wala po kayo dito. Okay po? Sila. So, meron naman po tayong assistance pagdating sa funeral service po ng ating mga residente. Ma'am, tanong lang po, andito po ako. Sorry, sa harap po. Sorry. Sige, since nabanggit niyo Ayun po. din po yun, ano po yung mga requirements kaya na kailangan Ano lang nilang po, i-submit? sa amin hindi mahigpit. Kasi kung talagang gusto mong tumulong, ang importante lang naman, patunayan na residente tayo ng barangay. That certificate lang po kasi nakalagay naman din yung address kung talaga pong residente natin. Wala naman pong limit ito? Wala po. Okay. Hanggat kaya ng budget, go lang po tayo. Ang mother barangay po kasi, bago gumawa ng budget, nagkakandak po kami ng planning. So, bawat sektor po na meron dito sa ating barangay, nag-i-invite tayo ng mga kinatawa ng bawat asosasyon at sila po yung katuwang namin para bumuo ng plano kung ano ang gagawin ng barangay sa mga pondo na ilalaan natin kada sektor. Pero para lang masundan nyo rin yung mga proyekto namin kasi we also do collaborations with youth organizations in Caloocan and we also have projects in different advocacies and social issues like sa HIV. Of appreciation, this certificate is hereby presented to Michelle Ann R. Abrenica, LPT, in grateful recognition of their invaluable contribution as resource speaker during the SK177 Voters Education Seminar 2025, held on August 2, 2025 at Chilito Zamora Memorial School, organized by the Sangguniang Kabataan of Barangay 177 for dedication to empowering the youth through education and good governance, political participation, and responsible voting is truly commendable. At syempre, pinapasalamatan din po namin ang Caloocan Young Leaders Initiative na naging partner organization natin for today's event. Ayan, picture opportunity lang po tayo with SK Council. Isang awit
ng Pilipinas. Once again, ladies and gentlemen, our SK Council. Ina Ortiz. Kagawad Eloisa Encarnacion. Kagawad Darwin de la Cruz. And of course, ang ina ng Barangay 177. Please welcome, ladies and gentlemen, our punong barangay, Kapitana Donna Degana. Once again, our Barangay Council. And of course, we have our City Council, our District 1 Councilors. Councilor Topet Adalem. Councilor Leia Bacolor. Sorry. Councilor Vince Hernandez. Councilor Alex Caralde. Councilor Enteng Malapitan. And of course, for our SK Federation President, Honorable Bea C. Hedrida. Lahat, syempre, pasalamat sa ating butihing Mayor, Mayor Dale Gonzalo Along Malapitan, sa ating Vice Mayor Karina Te, sa ating Congressman ng unang distrito, Congressman Oscar Oca Malapitan, at sa ating mga City Councilors, sa ating pinakamamahal na Kapitana Donna Degana, at sa masisipag na leader na kasama ko sa Sangguniang Barangay, sa mga veteranong leader, unang-una kay Kagawad Ato Derada, Kagawad Rene Busante, Kagawad Chrissy Joy Galilong, Kagawad Francis Acosta, Kagawad Gina Ortiz, Kagawad Eloisa Marie Sweet Encarnacion, at syempre ang ating K1 Darwin. So yun po, papasalamat din po ako sa aking masisipag na SK staff na bagamat kahit konti tayo ay nakakapagbigay pa rin po tayo ng progresibo at epektibong serbisyo para sa ating barangay. Nilahukan po ng 50 kabataan ng ating barangay. June 7 at magtatapos po bukas, August 3, ang kanila pong graduation. Susunod naman po ang Pride Month. Nilahukan po ng 10 naggagandahan na contestant na nagmula po sa iba't ibang purok ng ating barangay. At marami rin pong sumuporta sa atin dito at nanood, na umabot po ng 150 to 200 person po ang nakiisa upang masaksihan po ang pagkokorona sa ating kauna-unahang Binibining Gandang Lahi 2025. Nais ko pong ibahagi sa inyo ang mga ulat ukol sa pondo o financial status ng Sangguniang Kabataan sa buong taon ng 2025. Tinutukoy po natin ang hakbang na tumutugon sa ating mga pangangailangan at layunin bilang isang komunidad. 70 and 35 centavos sa halagang inilaan po natin ang boto para sa lahat ng proyekto na magpapabuti sa ating komunidad at mga kabataan. Ayan. Ang mga programang para sa kabataan, syempre. Nais ko din po ibahagi sa inyo
na nagkaroon po tayo ngayong taon ng HIV testing and awareness seminar na doon po namin ginanap sa may maligayang message. Good evening po sa ating lahat. Magandang gabi po sa lahat ng mga kasama natin kabataan ngayong gabing ito. And of course, palakpakan po natin and i-congratulate po natin ang pamunuan po ng ating sangguniang kabataan sa pangunguna po ng ating chairman, SK Chairman Vince Salvani at ang kanyang mga kagawad, kasama po ang kanilang secretary and treasurer. And of course, nais ko rin po na batiin ang ating mga kasama sa sangguniang barangay, Kagawad Darwin de la Cruz, Kagawad Sweet Encarnacion Tan, Kagawad Gina Ortiz, Kagawad Francis Acosta, Kagawad Gina Ortiz, Kagawad Joy Calilong, Kagawad Rene Busante, and of course, Kagawad Ato Derada. Nandito po ang ating sangguniang barangay upang sumuporta and makiisa, siyempre, para sa isa sa pinaka-importante na tungkulin namin bilang pinagkalooban ninyo ng pagkakataon ng manungkulan at i-representa ang inyong sektor. Meron po ang inyong sektor. So, kanina po narinig natin na nag-report ang ating pamunuan at sa ngalan po ng sangguniang barangay, sa Mother Barangay, makaasa po kayo na nandito rin po ang ating Mother Barangay para sumuporta sa anuman pong mga ninanais na gawin ng ating mga kabataan. Alam na tinitignan niya ako araw-araw kung anong ginagawa ko umaga, tanghali, gabi. Tapos bigla siyang lumapit sa akin na kung bakit ganun daw po yung oras ko na napakatagal, ang haba na para wala pa daw po akong tulog. Pagbibigay po namin ng sports material na pinasya po kanina sa LED, meron po siyang at iba pa pong mga materyales na patungkol sa sports ng basketball, volleyball, sepak takraw, badminton, chess, at meron din po tayo sa esports. Ngayong araw na ito, sa inyo po mga kabataan na naririto, maraming salamat po. Sa dating konseho po ng Sangguniang Kabataan Barangay 177 na narito po, maraming salamat po sa pagpunta. At gusto ko rin pong batiin ng ating ama ng Lungsod Caloocan, Mayor Along Malapitan, Vice Mayor Karina Telinsico, Congressman ng unang distrito ng Lungsod Caloocan. Mga kapwa kabataan, I always make sure na gamitin ang boses na ipinagkaloob sa atin upang tumindig at maging boses ng bawat kabataan, ikaw man ay nasa mainstream or empowered sector, agresibo at inclusive na programa para sa bawat kabataan ng Barangay 177. Muli ako po sa SK Kagawad Jamil Chua, Head Committee on Health. Maraming salamat po. Maraming salamat, SK Kagawad Jamil Chua. Susunod ay ang kaagapay ng kabataan sa pagsisimula ng hanap buhay at trabaho mula sa Committee on Youth, Livelihood and Employment. Please welcome SK Kagawad Chang Datu. Ayan, isang best na gabi na po sa ating lahat. Kaya inabot na tayo ng gabi, Chairman. Ayan. Ako po ang inyong SK Kagawad Cheng Datu, Committee on Livelihood and Youth Employment pala. Sorry. Yan. Ako po at ang buong konseho ay patuloy po magbibigay ng programang kabataan patungo sa pag-asenso. Katulad lang po ng paparating po na aming seminar. Agatha Lapus. Ayan, magandang gabi po sa ating lahat. Kung si Kagawad Chair po ang katuwang niyo daw sa pera, ako po si Kagawad Jana Lapus ang katuwang niyo po sa edukasyon. Ayan, maraming salamat po sa pagpunta po ngayong gabi. Sining, kultura at teknolohiya ang ating creative and tech-savvy SK leader
mula sa Committee on Cultural, Arts and Technology, please welcome SK Kagawad Ira Escour. Magandang gabi po sa ating lahat. Kanina, ibinanggit na ni Chairman yung ating mga upcoming projects ngayong taon under ng Cultural Arts and Technology. Una, meron tayong Step Up Kabataan, an open for all dance contest. Pangalawa, meron tayong Youth Summit, a leadership training and youth consultation. Kapag tagumpayan pa po ninyo ang inyong mga tungkulin ngayong 2025. We now open the floor for your questions, clarification, and suggestions. Kung may nais kayong linawin or ikonsulta about our projects, this is the perfect time. Let your voice be heard. Salamat sa isang napakagandang katanungan, Renzel. Pagdating naman po sa mga ganong bagay, Sangguniang Kabataan po ay nagkakaroon po ng monthly session, lalong-lalo na po sa pagpasok ng taon. At may kanya-kanya po tayong komite. Ang bawat komite po ay nagbibigay ng kanilang proyekto. Yung financial statement, hindi lang yan sa isang organization. May mga companies na nagpapakita ng financial statement para maging transparent sila sa public. Pinakita niyo kasi hindi lang siya simpleng financial statement. Kumbaga detalyado na nakikita namin lahat kung saan napupunta yung budget ng SK. And gusto ko rin i-congratulate yung SK kasi kahit siguro sinasabi ng iba na ang liit lang ng bagay na nabibigay niyo sa isang sector, pero ang importante doon is nabibigyan nyo ng pansin and nabibigyan nyo ng action. And yun yung importante. And sa dami ng sektor na inasikaso nyo for less than a year sa servisyo nyo sa SK, yun yung nakaka-impress sa SK. And siguro yung iba may mga hindi pa rin nasasabi and normal yun. Normal na may mga hindi maganda pa rin nasasabi sa kabila ng magandang service na binibigay nyo. Pero ang gusto ko lang i-suggest is, or sabihin sa inyo is, walang perfectong public service. Pero merong good public service. And yun yung nakikita namin sa inyo. Kasi sobrang visible nyo sa lahat. All the time visible. Parang hindi ko nga nakikita na idle kayo. Parang lagi kayo nagtatrabaho eh. Para sa Barangay 177. And ang hiling ko lang, kasi may darating na election, kung mangyayari man yung election this coming year, sana, kung iba man, if ever, sana hindi, sana kayo pa rin, pero if ever man na iba yung mamumuno na sa susunod na term, sana yung magiging transition, maging smooth and yung mga highlight na binigay ninyo like educational assistance na sobrang impressive na binibigay nyo. Sana sa pagdating sa susunod na transition, sana magtuloy-tuloy. Maraming salamat. Congratulations! Alright, maraming salamat, sir. Ayan. Of course, once again, congratulations sa ating SK Council. Yes, mas lalo pagbubutihan ng SK Council yan. Sino pa po ang may mga katanungan? Mula Youth Organization. So, pa-plug ko lang muna yung organization namin before ako magbigay ng mensahe sa ating SK. So, if gusto niyo lumahok sa mga aktibidades na lumulubog sa masa, especially na gumagawa ng mga relief operations, maaari lamang kayo sumama or maging miyembro ng aming organization. So, maaari nyo lang naman malike yung Facebook page namin. Doon po sana mapakinggan ang kabataan na hindi sana malilimitahan ng isang tanong ang isang individual, lalo na kung siya naman ay maraming gustong klarifikasyon sa mga nagawa at mga gagawin pa ng ating SK. And I know as an individual, ito ay isa aming karapatan na dapat namin pinapatunayan na hindi lang kami isang individual, kundi part kami ng katipunan ng kabataan. Yeah. Thank you kasi nasabi naman niya na tama naman na nag-state kayo ng financial statement ng council ninyo, but based on my side, hindi po siya enough. Here, nagkakaroon ng KT Assembly
with a 10% voting population to ensure quality youth participation. Based on our observation, parang laging hindi tayo maabot ng 10%. So my question is, ilan po ba ang registered kabataan ng Barangay 177? Ng mga kabataan, lalo sa mga ganitong pagpupulong. Pero gusto ko lang din itanong, ano po ba ginagawa ng SK natin para imbitahan ang mga kabataan? Pinopost lang po ba natin ito sa Facebook? Or lumulubog tayo sa mga organisasyon para hikayatin, makilahok, makipag-participate at maging parte ng isang plataforma o proyekto na katulad ng ganito? Lang sa una mong tanong, Joben, pagdating po sa, siguro naman po nanonood, uma-attend din po kayo na SOPA ng barangay. Ang financial statement po talaga, ganoon lang po talaga yung magiging flow. Kung may mga gusto po kayong malaman, bukas po ang ating tanggapan, meron po tayo itong fully disclosure board po. Doon po malalaman yung makikita yung deliveries, beef, monthly expenses po ng SK. And add ko lang regarding dun sa full disclosure board. Updated siya kasi tinatap kami ng DILG na magpasa ng yun nga mga deliveries. Quarterly namin siyang ginagawa kaya we ensure na updated po yung mga nakapost sa office ng Sangguniang Kabataan. Ayun lamang po, maraming salamat. Po ng lahat ng kabataan. Ayan po. Alright, maraming salamat. SK Councilor, once again, Joben, thank you so much for your questions. Sana ay nasagot ang inyong mga katanungan. So mga nais pa pong magtanong sa ating mga kabataan, ayan, okay. Formal, informal, at observational. First, ang formal po is nangyayari tuwing SOCA. So, naglalaan po kami ng oras gaya nito para makapagtandak ng oras para makapagbigay ng oras sa mga kabataan upang makapag-suggest or makapag-raise ng kanilang mga concerns. Natin, ano ba yung pangangailangan at kagustuhan ng mga kabataan doon sa lugar nila? Kasi batid naman namin na hindi naman namin yung personal na alam at hindi naman namin lahat kilala sa buong barangay. Kaya yung mga leaders na nandito, sila po yung magiging katuwang namin sa pagsasabi, pag-relay ng information mula sa community ninyo. Ano ba yung problema sa community ninyo? Of the projects that you have made for the previous months, and also I also want to commend you guys because of the projects that you've just presented to us earlier. I know personally hindi ako nakakapunta kasi I was call center agent. Thank you for sa mga projects na nilalatag ng for the youth. But this question was specifically to the sports committee, Mr. Licuanan. Nakita naman sa screen kanina na yung budget ng sports ay nasa mas malaki compared to other committee. It was around 2 million. Salamat. Alright, thank you so much. Okay, so ayun po, una, hindi po namin nakikita as lang yung sports po dahil malaking bagay po ang sports para sa mga atleta at sa maraming kabataan dahil ito po ay nakakatulong or marami po natutulungan ng sports para makapag-lead sa pag-aaral. Pero ayun po, para dun sa clinic po, so yung clinic po is yearly po siya nangyayari dahil sa ating barangay po is ang tina-target po nito is yung mga batang nasa developmental period when it comes to sports. At ang sinasabi nila po na puro sports is, ang sports po ang pinaka-nagtitrending na po na programa ng Sangguniang Kabataan. Pero hindi lang po yun ang nagagawa namin. To clarify pala, hindi yun yung term or meaning ko kanina. Thank you. Ngayon po, hindi ko muna na nasagot dahil ayaw na yung mag-decision out of excitement. So, given na maganda po talaga yung suggestions, so may we ask lang din po na makahingi po ng letter, kahit po ipasa nyo lang po sa SK office or through Gmail po para mas mapag-usapan po namin or mas ma-analyze po ng konseho. Pero ayun po, so thank you so much po para sa initiative na mag-alok. Sa inyong mga kasagutan. Alright, and to
To go back to our program proper now, to renew our pledge as youth leaders and citizens, let us all rise and join in the Panata ng Kabataan to be led by our SC Chairman, Vince Salvani. Please raise your right hand and repeat after him. Pilipino, Bilang kabataan Pilipino, taus-puso akong nangangako, taos puso ako nangangako responsable na magiging aktibo at responsable sa pagbuo ng mas maunlad na komunidad. ako na mas Kung inabot po tayo ng alas 8 ng gabi, maraming salamat po sa lahat ng kabataan na mula po sa iba't ibang sektor na youth organization ng ating barangay. Sa Kapunlad Youth Organization, maraming salamat sa suggestion and magkikita-kita po tayo sa ating kumarating na Youth Summit. Doon po natin mas lalo pang mapag-uusapan yung mga ganong bagay. And yun nga po, hindi ko na po papahabain pa para hindi na po tayo abutin pa ng mas malalim na gabi ay uumpisahan na po natin ang ating parakon. They're so very excited for the raffle, SK Council. Alright, once again, maraming salamat po SK Council for having me here as your official host. At ibinibigay ko na po ang floor sa inyong lahat at maraming salamat din po sa mga successful projects and events na talaga napagtagumpayan ng SK Council ng Barangay 177. Maraming salamat din po sa Barangay 177 Katipunan ng Kabataan. Mabuhay po kayong lahat. Once again, this is Ho Shania signing off. Na alas 8 ng gabi, tayo po ay may 108 na participants at hinihingi ko po ang pag-aproba ng ating SK Chairman upang i-adjourn ang ating quorum. Meeting adjourned. So yun po. Tara Jen. okay. One, two, three. Ay po, sama-sama na po yung cultural, St. Clair, at saka yung ELA. Number 29. 29. Ay, yung alaga rin po, sama-sama na St. Clair, alaga. Yung ELA, cultural. Akit na po. Okay po, thank you so much. Number ano po yun? Number 29. Sa susunod na mananalo ng tumbler at school supplies, stop number 25. 25. Number 68, Annalyn Caballero. 20. Last four guys para sa ating school supplies. Last 3. Ha? One, two, three. Wala na. One. Next. Ay. Siya ang unang nagpunta rito, tapos siya ang nabunot, di ba? Sa huli. Para naman sa tumbler na lang. Wala na. Para naman po sa shoe bag. Stop number 79, Ken Flores Campuzano. Ilan? Estelia. Okay sa set ni Number 30, Aquino John Lester. Wala na. Number 66, Joe Marley. Number 69, Liza.
Pangalawang numero ay... Stop number may 8 sa dulo. Number 38, Mark Arcipe. Para naman sa Irfan Sulet. Stop number 22, Joven Garces. So yun, G-select ulit tayo. Ito yung... Para naman sa G-select worth 1,000 pesos. Nanalo ka. Stop number 9, Lisa Cabornal. Pasok ka sa papay! Gusto niya raw yung card, pwede daw ipalit sa card. Nalungkot si Kagawad Griezmann. So yun na po, mag-proceed na po tayo sa second, Rugby 14C. Para sa Rugby 14C, nanalo ka, stop number 40. 44! Wala! Okay, hinatak ko lang yan kanina, nagliligawan sila sa labas. Oo, kung hindi kita hinatak, nanliligaw ka lang sa labas, eh di wala kang cellphone. Picture muna yung dalawang nanalo ng cellphone, no? Kasamang SK Council. Sa taas na lang. Gusto nito makapicture ni Axel sa nanalo. Doon ka sa kabila. Nakapagay mo na. Pose. At ang mas worthy numero ay... Ito po, nagpapasalamat po muna kami sa inyo, sa lahat ng dumalo, sa lahat ng pumunta sa ating State of Kabataan Address first semester. Siyempre, salamat din sa lahat nating kasama sa extensive ni Tito Robert. So, maraming salamat sa mga nag-stay, sa mga kanina pang hapon, alas 2 pa lang ng tanghali nandito na. Maraming salamat po. So, yun nga, bubulutin na po natin. Nakabulat na po tayo. At syempre, nagpapasalamat din po pala ako sa ating SK staff, kay Ate Maika, kay Jonathan, kay SK staff Joy, SK staff Bex, Carlo, at sa mga plus one namin. Maraming salamat sa inyo. Para sa kabuhayan ko! Siyempre, papasalamat din po pala tayo sa principal ng school na to. Maraming salamat po sa pagpayag na mag-stay kami dito.